Nang makita mo ang isang lumang bahay, hindi mo lang ito basta bahay. Parang nakikita mo ang mga kwentong nakatago sa bawat sulok. Para sa akin, ito ang aking mundo, isang yaman na minana mula sa aking mga lolo at lola. Pero may isang lihim na bumabalot dito, isang suliranin na matagal ko nang ikinukubli. Hello, ako si Elena Santos, 27 anyos, isang simpleng babae mula sa bayan ng Lipa sa Batangas. Lumaki ako sa isang lumang bahay na itinayo pa ng aking mga lolo't lola, sina Mang Andres at Aling Ligaya. Hindi ito basta bahay lang sa akin, ito ay isang tahanan na puno ng alaala at pagmamahal. Sa bawat hagdang kahoy at bawat bintanang may ukit, nararamdaman kong buhay ang kasaysayan ng aming pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na matagal ko nang gustong baguhin, ang harapan ng aming bahay. Sa aming kalsada, karamihan sa mga kapitbahay ay may maayos na bangketa na gawa sa semento, malinis at ligtas lakaran. Ako naman, sa kabilang banda ay may harapang lupa lang na puno ng putik tuwing tag-ulan at alikabok kapag tag-araw. Nakakahiya na makita ang mga bisita ko na nililinis ang kanilang mga sapatos bago pumasok. At hindi ko rin maiwasang mag-alala tuwing may matatanda na dumadalaw, baka sila'y madulas at madapa dahil sa hindi pantay na lupa. Isang hapon, habang nakaupo ako sa sala, dumating si Javi, isang matalik kong kaibigan mula sa Batangas City. Hindi siya mason o construction worker, nagtatrabaho siya sa isang logistics company sa bayan. Pero likas sa kanya ang husay sa mga gawaing bahay at palagi siyang may solusyon sa kahit anong sirang gamit o proyekto. Habang umuulan ang mga ulap sa labas, hindi ko napigilang ipahayag ang aking pagkadismaya. Grabe Javi, nakakainis talaga tong harapan ng bahay namin. Nakakahiya kapag may bisita, lalo na kung basa ang lupa tapos madulas sila. Sabi ko, habang nakatitig sa bintana. Si Javi ay nakaupo sa lumang sofa, nakaayos ang buhok at nakangiti na parang gusto niyang pasayahin ako. Sabi ko nga, bakit hindi mo subukang ayusin ito? Alam kong kaya mo yan. Biro niya habang nakatingin sa akin na may kislap ng hamon sa mga mata. Napailing ako at ngumiti, oo nga, para akong engineer, 'di ba? Pero seryoso, kailangan talaga namin ng semento o anumang paraan para maging maayos to. Hindi ko na kayang pabayaan pa. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang pag-asa. Alam kong hindi ito basta proyekto lang para kay Javi, parang may mas malalim na dahilan kung bakit nais niyang tumulong at hindi ko alam kung anong mga kwento ang bubuksan ng araw na iyon para sa amin. Alam kong hindi ito basta simpleng proyekto lang para sa akin, kaya nang sabihin ni Javi na may bakanting araw siya sa susunod na linggo, agad akong natuwa. Alam mo, Elena, may libreng araw ako sa trabaho. Bakasyon ko yan, wala akong plano lumabas. Kung gusto mo, tutulungan kita ayusin yang harapan ng bahay mo, sabi niya habang nakatingin sa akin ng seryoso. Napangiti ako ng malawak. Talaga? Hindi kita pababayaan magtrabaho ng libre, di ba? Baka pati gastos mo gusto mong ipasok sa bill, biro ko. Pero ramdam ko ang tunay niyang hangaring makatulong. Walang problema, bayaran mo na lang yung mga materyales. At syempre, dapat may masarap kang merienda habang nagtatrabaho ako. Sagot niya na may halong tawa. Alam mo yung mga gawa mong pagkain na pangpaborito ko? Napangiti ako. Parang may hawak siyang sikreto kung paano ako mapasaya. Sige, ayusin natin yan. Pero handa ka na ba? Sabi nila magiging mainit ang panahon sa susunod na linggo. Nag-ayos kami ng mga detalye at nang dumating ang araw, maaga siyang dumating. Naka-shorts lang siya at simpleng sando na nagpapakita ng kanyang mga braso na kayumanggi at matipuno. Para siyang karakter sa pelikula na galing sa probinsya, malakas sa katawan pero may lambing sa ngiti. Nagpunta kami sa isang hardware store sa bayan ng Lipa para pumili ng semento, buhangin at mga bato. Pinag-usapan namin ang kulay ng mga bato para bumagay sa aming bahay na may kolonyal na disenyo. Parang magkasintahan kami na nagre-rebisa ng kanilang bahay at ang bawat detalye ay may halong tuwa at kaba. Pag-uwi namin, sinimulan ni Javi ang paghahalo ng semento sa likod ng bahay. Habang ginagawa niya ito, hindi ko maiwasang titigan siya sa likod ng basang buhok at sa pawis na tumutulo sa noo niya. Ang simpleng damit ay nagbigay diin sa kanyang lakas at dedikasyon. Hindi ka ba natatakot maginat sa init? Tanong ko habang nakatayo sa harap ng balkonahe, nakatcross ang mga braso. Ngumiti siya at nilapag ang sandok.
Hindi yan insulation, Elena. Natural na bronseado to. Sabi pa nila, ang sikat ng araw ay gamot sa kaluluwa. Napatawa ako ng mahina. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang musika na nagpapalambing sa init ng hapon. Habang nagtatrabaho siya, hindi ko mapigilang mapahawak sa puso ko ang kakaibang kiliti na dulot ng kanyang presensya. Sa mga sandaling iyon, napagtanto kong hindi lang simpleng sementado ang inaasahan ko. May mas malaking kwento ang unti-unting bumubuo sa likod ng aming pagkakaibigan. At hindi ko alam kung saan ito hahantong. Hapon na nang tuluyan kaming nagsimula sa proyekto. Habang si Javi ay abala sa paghahalo ng semento at paglalatag ng mga bato, ako naman ay nagpasya na maging kapaki-pakinabang. Pumasok ako sa kusina at naghanda ng malamig na tubig na may hiwa-hiwang kalamansi at dahon ng mint para sa amin. Nang dalhin ko ito sa labas, napansin ko siya na nakukupas na ang kulay ng kanyang damit dahil sa alikabok ng semento at buhangin. Pero sa kabila ng pagod at init, nananatili siyang nakangiti na parang walang pakialam sa hirap ng trabaho. "Ayan, para sa'yo," sabi ko habang iniabot ang malamig na tubig. Tumingin siya sa akin at para bang huminto ang mundo ng sandaling iyon. Ang titig niya ay puno ng init na para bang ako lang ang tao sa buong paligid. "Salamat, Elena," mahina niyang sagot, sabay inom ng tubig ng isang lagok lang. "Medyo mahirap ba?" Tanong ko, sinusubukang maging casual. "Nakakapagod, pero sulit naman. Para sa iyo ito," sagot niya habang muling bumalik sa pagtatrabaho. Habang pinagmamasdan ko siya, napansin ko ang kilos niya. Ang bawat galaw ay puno ng tiyaga at pagkakatuon. Para siyang isang artist na gumagawa ng obra maestra, at ako ang kanyang inspirasyon. Hindi ko maiwasang mapangiti sa sarili ko, na parang may lihim na nag-uugnay sa amin habang ginagawa namin ang proyekto na ito. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga simpleng bagay, mga kwento mula sa kanilang trabaho, mga alaala ng mga pagkakamaling nagawa niya sa bahay ng mga kaibigan niya, nararamdaman ko ang bigat ng mga araw na yon unti-unting nawawala. Ang kanyang mga tawa ay nagmumula sa puso at parang gamot sa pagod at alalahanin. Alam mo, may isang pagkakataon na sinubukan kong ayusin ang bubong ng isang kaibigan. Akala ko kaya ko. Pero lalo lang akong nakasira at halos mahulog pa ako. Kwento niya habang nagtatawanan kami. Napangiti ako, na parang natagpuan ko ang isang tao na may parehong kahinaan at lakas sa buhay. Ang aming mga ngiti ay nagtagpo sa hangin, at para bang ang araw ay nagdala ng bagong pag-asa sa aming magulong mundo. Pagkatapos ng isang mahabang araw, natapos ang unang bahagi ng sementado. Ang lupa ay naging mas matibay, mas maayos, at kahit sa ilalim ng init ng araw, ramdam ko ang init ng isang bagay na mas malalim kaysa sa panahon, ang pagsisimula ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang papalapit ang dapit hapon, unti-unting natapos ni Javi ang unang bahagi ng sementadong harapan ng bahay namin. Ang lupa na dati puno ng putik at alikabok ay naging makinis at matibay, parang binuhay muli ang dating anyo ng aming tahanan. Napahanga ako sa galing niya, hindi lang sa paggawa kundi pati na rin sa dedikasyon at pasensya na ibinuhos niya sa bawat galaw. "Grabe, Javi, ang galing mo talaga. Parang profesional na mason ka na," sabi ko habang tinitingnan ang mga pinagtulungang bato at semento. Ngumiti siya ng bahagya at inabot niya ang mga basang kamay sa aking direksyon. "Salamat, Elena. Pero alam mo, mas madali ito kasi para sa'yo ginagawa ko. May espesyal na dahilan," sabi niya habang tumatango. Habang nakatingin ako sa kanya, naisip ko na may mas malalim na dahilan kung bakit siya ganito kasipag at maingat. Hindi lang basta pagtulong sa kaibigan, kundi parang may nararamdaman siyang hindi niya masabi. Lumapit siya sa akin at sinimulang ayusin ang mga huling detalye sa gilid ng sementado. Nakasuot siya ng lumang shorts na halos mapunit na sa gilid at isang sando na bahagyang kupas na naglalantad sa kanyang mga braso na may kaakit-akit na tan at mga gasgas mula sa trabaho. Sa bawat paghahalo ng semento, ramdam ko ang init ng araw na sumasalamin sa kanyang mukha, ngunit hindi siya nagrereklamo. Habang nag-uusap kami ng mga kwento mula sa aming mga araw-araw na buhay, napansin ko na unti-unting lumalapit ang gabi. Ang mga huling sinag ng araw ay nagbigay ng gintong liwanag sa sementadong harapan na para bang pinapaliguan kami sa isang mahiwagang liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa init ng araw o dahil sa mga titig na palihim niyang ibinibigay sa akin.
Ramdam ko na may nagbabago sa aming relasyon, isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan, ngunit hindi ko rin gustong itanggi. Salamat talaga, Javi. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin kung wala ka, sabi ko nang may halong tawa at pagod. Ngumiti siya ng mas malapad at tumingin sa akin ng matagal. Walang anuman, Elena, basta nandito lang ako para sa'yo. Sa gabing iyon, habang naglalakad siya palabas ng aming gate, naisip ko na maaaring ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay, isang kabanata na puno ng pag-asa, pagbabago, at posibleng pagmamahalan. Ngunit hindi ko pa alam kung hanggang saan ang lalakbayan namin sa daang ito. Pagdating ng susunod na araw, bumalik si Javi ng maaga. Nakita ko siyang may dalang mga bagong gamit, mga bagong supot ng semento, mga kahoy na pananda, at mga kagamitan para tapusin ang sementadong harapan ng bahay. Ang kanyang mga kamay ay may mga gasgas at bahagyang mapuputing dulot ng alikabok mula sa unang araw ng trabaho, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng enerhiya at determinasyon. Naka-shorts pa rin siya at ang kanyang sando ay bahagyang basa sa pawis na nagpapakita ng kanyang pagtitiyaga. Sa kabila ng init ng araw sa lipa, tila walang pakialam si Javi sa pagod at ang kanyang mga mata ay puno ng sigla habang nakatingin sa akin. Handa na ako, Elena. Gawin na natin ito hanggang matapos, sabi niya habang ngumiti. Habang nag-uumpisa siyang ikalat ang bagong semento, napansin ko ang maingat na paraan ng paghahalo niya ng mga materyales. Ang bawat galaw niya ay tila sinadya, puno ng determinasyon at pagmamahal sa ginagawa niya. Hindi lang ito basta trabaho para kay Javi, kundi isang paraan upang ipakita ang kanyang malasakit. Sumali ako sa kanya sa pag-aayos ng mga bato, tinutulungan siyang ilagay ang mga ito sa tamang posisyon. Habang nagtatrabaho kami, napansin ko ang init ng araw na pumapaso sa balat namin, ngunit hindi kami pinansin iyon. Ang aming mga tawa at kwentuhan ay nagpapagaan ng pakiramdam na tila ba ang sementong aming hinahalo ay nagiging pundasyon din ng aming pagkakaibigan. Sa gitna ng trabaho, tumigil si Javi at hinalikan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kamay. Hindi ko inakala na ganito pala kasaya ang pagtatrabaho sa labas, lalo na kung kasama ang isang espesyal na tao, sabi niya ng may halong biro at seryosong tingin. Napangiti ako ng bahagya at nagtaka kung ano ba talaga ang ibig niyang ipahiwatig. Espesyal? Ako ba talaga yon? Tanong ko habang nakatitig sa kanya ng may halong kuryosidad. Oo naman, sagot niya ng may matamis na ngiti. Hindi lang to basta sementado, Elena, para ito sa kinabukasan mo at sana kasama ako sa mga susunod na kabanata. Habang patuloy ang aming trabaho, unti-unti kong naramdaman na may lumalalim na ugnayan sa pagitan namin. Ang simpleng proyekto ay naging daan upang makilala namin ang isa't isa sa mas malalim na paraan. Sa bawat paghakbang, sa bawat pawis na tumulo, naramdaman ko na may isang bagay na mas malaki pa sa sementong aming inilalatag, isang pangakong hindi namin bibitiwan. Hindi ko inakala na ang simpleng sementadong harapan ng bahay namin ay magiging daan para sa mga damdaming matagal ko nang itinatago. Habang pinagmamasdan ko si Javi habang nagtatrabaho, hindi maiwasang bumalik sa aking isipan ang mga nangyari sa mga nakaraang araw, ang init ng araw, ang kanyang mga titig, at ang kanyang mga ngiti. Nang matapos na ang sementado, tumigil siya sandali at tiningnan ang kanyang nagawa. Napansin ko ang pagkakasya sa kanyang mga mata na parang hindi lang ito isang trabaho kundi isang bagay na may malalim na kahulugan para sa kanya. Ang galing talaga ng naging resulta, Javi. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya, sabi ko ng puno ng pasasalamat. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may bahagi ng aking puso ang nag-aalala. Paano kung ang lahat ng ito ay magbago? Paano kung ang aming pagkakaibigan ay masisira dahil sa mga damdaming unti-unti nang bumubukad ng lihim? Ang takot na iyon ay parang anino na sumusunod sa bawat tagpo namin. Habang nagkukwentuhan kami sa veranda, bigla niyang nilapitan ako at hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay kumalat sa aking balat na parang isang pangakong hindi mawawala. Alam kong may nararamdaman tayo para sa isa't isa, Elena. Hindi ko na kayang itago pa, ani Javi ng may seryosong tinig. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang puso ko ay kumakabog at ang mga salita ay parang nakulong sa aking lalamunan.
Sa isang iglap na pagtanto ko na ang sementadong harapan ng bahay namin ay hindi lang basta proyekto, ito ay naging simbolo ng aming relasyon, matatag, puno ng pangarap, at handang harapin ang anumang unos. Ngunit hindi pa tapos ang kwento namin. Marami pang pagsubok ang darating, at ang aming mga puso ay kailangang maging matibay. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang tunay na pagmamahal na hindi kailanman magwawakas. Akala ko tapos na ang lahat, pero nagulat ako nang isang araw ay may dumating na liham sa amin mula sa barangay. Isang reklamo mula sa kapitbahay tungkol sa sementadong harapan namin. Sabi nila raw ay wala itong permit at sumisira daw ito sa imahe ng aming kalye. Hindi ko lubos maintindihan. Matagal na namin itong inaayos. At bukod pa doon, ang dating putik ay napalitan ng matibay na sementado na ligtas para sa lahat. Nilinaw ko ito kay Javi habang nagkakape kami sa kusina. Hindi ko maintindihan, Javi. Para sa akin ginawa natin ito para sa ikabubuti ng lahat. Bakit may reklamo pa? Tumingin siya sa akin ng seryoso. Minsan, Elena, kahit gaano man kaayos ang isang bagay, may mga tao talagang ayaw ng pagbabago. Siguro dahil sa inggit o takot sa bago. Habang pinag-uusapan namin ito, bigla niyang naalala ang isang pangyayari. Alam mo, may mga kapitbahay na dati ay hindi masyadong maganda ang tingin sa'yo. Pero nung nakita nila ang ginawa natin, may ilang nagulat at nagbago ang isip. Hindi ko maiwasang mapaisip. Totoo naman siguro iyon. Ngunit sa likod ng lahat ng yan, may naramdaman akong kakaiba sa pagitan namin ni Javi. Parang may tinatago siya. Naramdaman ko iyon sa mga titig niya na biglang lumalayo, sa mga sandaling siya ay nagkukunwaring abala sa kanyang telepono. Isang gabi, habang naglalakad kami sa bakuran, tinanong ko siya ng diretsyo, "Javi, may tinatago ka ba sa akin?" Napapansin ko na parang may iba kang pinagdadaanan. Tumigil siya at huminga ng malalim. "Elena, hindi ko alam kung paano sasabihin ito, pero may nangyayari sa akin na hindi ko maintindihan. Hindi ko gusto na makaapekto ito sa'yo, kaya tinatago ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko inaasahan na ang proyektong ito ay magdadala pa ng ganitong komplikasyon sa aming buhay. Ngunit naramdaman ko rin na kailangan kong maging matatag para sa kanya at para sa aming dalawa. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero handa akong harapin ang anumang pagsubok basta't magkasama kami. Hindi ko pa man natatapos ang tanong ko, lumapit si Javi sa akin ng mas malapit at ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at takot. "Elena, may sakit ako," mahina niyang sabi, halos bulong lang. Hindi ko pa ito masyadong sinasabi sa iba, pero matagal na akong nagpapagamot sa isang kondisyon. Ayokong ipag-alam sa kahit sino, lalo na sa'yo, kasi ayokong mag-alala ka. Nainis ako sa sarili ko dahil hindi ko napansin ang mga palatandaan noon. Pero higit sa lahat, naramdaman ko ang lungkot sa kanyang tinatago. "Bakit hindi mo sinabi agad?" tanong ko, sabay hawak sa kanyang kamay. "Takot ako, Elena. Takot akong mawala ka. Takot na hindi mo ako tatanggapin kung malaman mo," sagot niya habang nanginginig ang mga labi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya sa mga sandaling iyon. Ang puso ko ay sumakit sa kanyang pagdurusa, ngunit ramdam ko rin ang lalim ng aming pagkakaibigan at ang pag-asa na dala ng aming pagtutulungan. "Javi, hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Nandito ako para sa'yo, palagi," sabi ko nang may luha sa mga mata. Mula noon, naging mas matatag ang aming samahan. Pinili naming harapin ang lahat ng magkasama, mula sa mga simpleng araw ng pagtatrabaho sa bahay hanggang sa mga mahirap na laban sa buhay. Ang sementadong harapan ng bahay ay naging simbolo ng aming pagkakaisa, matibay at matatag sa kabila ng unos. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaintindihan, may mga pagkakataon pa rin na ang takot at duda ay sumasalubong sa amin. Hindi madali ang pagharap sa isang lihim na ganito kalalim, lalo na kapag ang puso ang nakataya. Sa mga gabing tahimik, habang magkahawak kamay kaming nakaupo sa veranda, iniisip ko kung paano kami magtatagumpay. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ko siya pababayaan, anuman ang mangyari. Parang isang pelikula ang nangyari sa amin sa mga sumunod na araw. Ang sementadong harapan ng bahay namin ay hindi lang naging daan para sa pagkakaayos ng aming tahanan, kundi naging saksi rin sa mga emosyon na hindi namin inaasahan. Sa bawat araw na lumilipas, ang init ng araw sa lipa ay parang sumasalamin sa init ng aming damdamin,
malakas, matindi, at minsan ay nakakapaso. Si Javi, kahit na may pinagdadaanan, ay mas lalo pang naging mapagkalinga. Nakikita ko ang kanyang mga kamay na may gasgas at putik, ngunit ramdam ko ang lambing sa bawat haplos niya kapag hawak niya ang aking kamay. Ang kanyang mga ngiti ay tila mga lihim na mensahe na nagdudulot ng saya sa puso ko, ngunit hindi mawawala ang tensyon. May mga sandali na parang hindi kami makausap ng maayos, may mga hindi pagkakaintindihan, mga saglit na pagkalito, at mga tanong na walang sagot. Ngunit sa kabila nito, hindi kami sumusuko. Ang sementadong harapan ay naging simbolo ng aming pagtitiis at pagmamahalan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa veranda, biglang huminto si Javi sa pag-uusap. Tumingin siya sa akin ng malalim at sinabing, "Elena, may isang bagay akong kailangang ipaalam sa'yo, pero hindi ko alam kung paano sisimulan." Naramdaman ko ang bigat sa kanyang mga salita. "Ano iyon, Javi?" Tumigil siya sandali at ang mga mata niya ay nagmistulang naglalakbay sa malalim na alaala. "Hindi lang ako ang may problema. May iba pa akong tinatago sa'yo na maaaring magbago ng lahat. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko na ang aming kwento ay papaloob sa isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng misteryo at pagsubok na hindi ko pa handang harapin. Ngunit sa puso ko, alam ko na kailangan kong maging matatag para sa amin." Hindi ko mapigilang manginig nang marinig ang sinabi ni Javi. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot, ngunit may determinasyon din na ipagtapat ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. "Elena, hindi ko alam kung paano mo tatanggapin ito, pero may isang lihim ako na kailangang malaman mo," sabi niya habang mahigpit niyang hinawakan ang aking mga kamay. "Anong lihim, Javi? Sabihin mo na." "Kahit ano pa yan," sagot ko ng may halong kaba at pag-asa. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan niyang ibinunyag, "May isang tao sa buhay ko na hindi ko kayang iwanan, kahit na gusto ko. Isang responsibilidad na nagpapahirap sa akin, pero hindi ko alam kung paano ito haharapin." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tinatago at sa sandaling iyon, parang naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Ang lumang bahay namin, ang sementadong harapan, pati ang mga bintanang may ukit, ay naging saksi sa isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Hindi ko alam kung anong susunod na hakbang namin, kung paano ito makaaapekto sa aming relasyon, ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi ko siya iiwan, kahit gaano man kahirap ang bukang liwayway na naghihintay sa amin. Habang hawak pa rin namin ang isa't isa sa harap ng aming tahanan, naramdaman ko ang isang bagong simula, isang simula na puno ng mga tanong, lihim at pag-asa. At sa likod ng bawat sulok ng lumang bahay na ito, alam kong may kwento pa kaming kailangang tuklasin. Ano kaya ang susunod na yugto ng aming kwento? Ang tanging sigurado ako, handa akong harapin ito, kasama si Javi sa bawat hakbang ng aming paglalakbay.